Tinrade na ng Barangay Ginebra itong si Sydney Onbobere dito sa Northport Batangas kapalit ni Ben Adamos. Katulad ng nabanggit na natin doon sa mga nakaraang videos, matagal nang nasa trading block itong si Onbobere at ngayon sinoli dito sa Northport Batangas. Gumanda ang rotation ng Ginebra dahil ngayon nagkaroon sila ng isang 6-7 na center na si Ben Adamos. So makatutulong yan dito kay Isaac Go at kay Japet Aguilar. And of course, pag healthy na itong si Jamie Malonzo. Ang marami ng fans, maski na yung mga fans ng Barangay Ginebra, nanghihinahin dito kay Onbobere dahil ang ganda na ng takbo ng karera nito dito sa Northport Batangas. Nag-average na siya ng double figures noon, pero tinrate sa Barangay Ginebra kapalit ni Art de la Cruz. Nung napunta sa Ginebra, nabangko lang. So, yung pala hindi rin gagamitin, ibabalik din pala dito sa Blackwater Bossing o dito sa Northport Batangas rather. So, tignan natin kung mababawi ni Onbobere yung momentum niya na nawala nung na-transfer siya dito sa Barangay Ginebra. So, tignan natin. Pero maliwanag dito, bukod dito sa pag-trade kay Onbobere, meron pang mga susunod na gagawin ng Barangay Ginebra. Ang mga naka-line up dyan na posibleng i-trade nila ay itong si Maverick Hanmisi, si Bon Pesumal, si Jason David, at itong si Aljon Mariano. Marami pang mga players ng Ginebra na pwedeng i-trade dahil gusto pa nilang kumuha ng isa pang big man na makatutulong dito sa kanilang line-up. So, yan ngayon ang titignan natin dito. Ang maliwanag si Coach Timko na hindi pa tapos dito sa kanyang paggalaw ng kanyang lineup at sigurado na meron pang adjustments ito na gagawin. Maliwanag ang gusto ni Coach Timko na pabatain ng Ginebra, kitang-kita na natin yan. At yan ngayon ang direksyon na pupuntahan nila dahil dito masasabi natin na lalakas talaga itong Barangay Ginebra at sigurado na magkakaroon ito ng legitimate chance na manalo ng kampyonato. At base dito sa lineup niya, mukhang dinisenyo talaga ito para labanan itong Meralco at yung iba pang MVP teams. Gumalaw na ang Magnolia at ang Barangay Ginebra. Ang tanong ngayon ng karamihan, ano ang gagawin ng San Miguel? Maraming matunog na balitang umiikot ngayon at mukhang ang pinaka-likely dyan ay itong si William Navarro at si Arvin Tolentino ay mapupunta sa San Miguel Beer. Ayon doon sa mga reports, sinubukan daw ng San Miguel at ng Ginebra na kunin itong si Xavier Lucero pero mas maganda in-offer ng Magnolia at nagdesisyon ng SMC na doon ito dalhin. Dahil dito lumaki ang posibilidad na baka itong si William Navarro ay dito dalhin sa San Miguel Beer at baka pati si Arvin Tolentino masama dyan pero hindi pa to 100%. Ang isa pang umiikot na report ngayon, hindi pa to kumpirmado, gusto kong linawin, ay baka itong si Christian Stan Hardinger hindi magtagal dyan sa Terra Firma at ibalik ito sa San Miguel kapalit ni Mawala Tautua. Meron ding mga reports na lumalabas na susubukan ng San Miguel Beer na i-acquire yung rights ni Mikey Williams mula dito sa TNT Tropang Giga. Dahil ang balita, tumanggi raw ang Converge at yung ibang PBA teams na makipag-transact dito sa TNT dahil sa tingin nila ay delikado itong si Mikey Williams. So susubukan ng San Miguel ma-acquire yan. So, ang tinatarget daw ng San Miguel ay itong si Navarro, si Tolentino, si Stan Hardinger at si Mikey Williams. At hindi pa natin natitiyak kung itong si Troy Rosario ay susubukan din nilang makuha. Ang maliwanag dito, asahan natin na magkakaroon ng major trade movements ng San Miguel. Kitang-kita na natin na yung mga teams ng SMC ay nagpapalaki. Nagdagdag ng 6-7 na big man itong Magnolia, si Xavier Lucero at itong Barangay Ginebra, obviously, nakita natin si Ben Adamos, kinuha nila, 6-7 yan. And then of course, si Isaac Go, batang center. Kaya asahan natin na itong San Miguel Beer, ganyan din ang gagawin. Lalo na at kita naman natin na kulang talaga sa backup big man na kinakailangan para kay Junmar Fajardo at doon sa power forward slot nila. So ito nga abangan natin kung sino ang kukunin ng San Miguel Beer na mga big men ngayon dito sa PBA. Sa wakas, gumalaw na Magnolia. Tinrade na itong si Gio Halalon at si Abu Trater sa Northport Batangas kapalit itong si Sav Lucero. Itong si Xavier Lucero ay isang 6'7 na center power forward. Pwede rin ito na stretch 4. At dahil dito gumanda yung rotation sa front court ng Magnolia. Ito namang si Abu Trater hindi nila masyadong nagagamit so malaking bagay itong si Lucero dahil sigurado magkaka-playing time siya dyan. Kasama itong si Ian Sanggalang at si James Laput and of course itong si Aris Dionisio. Sa ngayon, itong Magnolia, nakita natin na since gumaraw na sila, meron pa diyang susunod. Alam natin na nasa trading block 10 itong si Calvin Abueva at ang balita kasi tinitingnan muna kung madadala nila sa isang transaction itong Converge Fiber Xers. Dahil alam natin gustong makuha ni Delta Pineda itong si Abueva. So baka dyan nila madala ito. Ngayon, bukod dito kay Abueva, ito si Paul Lee, posible bang matrade at yung iba pang players ng Magnolia.
Alam natin marami pang gagawing moves itong hotshots, pero importante, nakuha nila itong si Lucero. Para doon sa mga hindi nanonood ng mga laro ng Northport, napakalaki ng potential nitong si Xavier Lucero. Lalo na at meron itong inside-outside game at very athletic to para doon sa height niya na 6'7". Dahil dito magkakaroon ng additional na big man na magagamit si Victolero lalo na pagdating ng Philippine Cup. At importante bumata pa yung kanyang lineup. Kaya sa tingin ko magiging okay itong trade na to para sa Magnolia. At dito natin makikita kung gaano ka-importante yung pag-draft dito kay Jerome Lastimosa. Dahil nakuha nila itong si Lastimosa, hindi masyadong mararamdaman yung pagkawala ni Gio Haladon. At dahil ito si Abu Tratter hindi naman nila ginagamit, naging magandang addition pa itong si Lucero. At katulad ng nabanggit ko, meron pang mga ibang trades na gagawin itong Magnolia Chicken Templados bukod dito. Kaya asahan natin na major moves ang isusunod dito ni Coach Victolero at ng management. Para sa fans ng Magnolia, at least gumalaw na ang hotshots at abangan natin kung ano ang susunod na movements na gagawin ng Magnolia. Itong San Miguel, well actually itong Ginebra, Magnolia ay nagawa na yung mga trades nila at maraming naniniwala na ang San Miguel ay susunod. So ang tanong ngayon, ano ang plano ng TNT Tropa? Sa ngayon mukhang nagmamasid pa lang ang TNT. Pat dito sa movement itong mga SMC teams pati na ng Converge. Kung titignan niyo, maski independent teams katulad ng Phoenix at ng Rain or Shine lumakas at lumaki. Ang dami ng big men na pumasok ngayon sa PBA. Samantalang TNT, alam natin baka si Kelly Williams hindi na-oopera ng kontrata. Si Poy Eram at si Brandon Rosser injured at ito si Joel Ponferrada na trade na. So asahan natin nagagawa ng movement ng TNT dyan. Nandyan pa naman si Christian David sa Blackwater. And of course si Jonel Policarpio na na-draft nitong NLEX Road Warriors. At maraming big men ang Converge na pwede nilang kunin sa trade. So abangan natin yung gagawin nila dyan. Pero pinaka-importante sa TNT dahil alam naman natin yung laro ng sistema ni Coach Chot Reyes nakasentro sa mga guards. So ang titignan ng TNT kunin ay itong si Cedric Bearfield. Pero syempre para makasiguro, siguro titignan muna ng TNT kung pipirma ng kontrata ito si Bearfield sa Blackwater. Kung seryoso sa PBA ito si Bearfield, kukunin na yan ng TNT. Pero gusto muna nilang tignan kung magiging committed ba to dahil ayaw nilang maulit itong nangyari dito kay Mikey Williams na naging sakit na ng ulo. Kung sakaling hindi maging maganda resulta dito kay Bearfield, nandiyan naman itong si Robert Bolick na pwede nilang kunin anytime dito sa NLEX. Plus, malay natin itong si Ray Parks mag-iisipang bumalik dito sa PBA at yan ang kukunin itong TNT Tropang Giga. So marami pang options itong TNT sa ngayon at sa tingin ko iyan ang gagawin nila. As it is, masasabi natin na itong TNT nagmamasid lang pero ready na yan gumawa ng sarili nilang movements para hindi sila mapag-iwanan itong mga lumakas na independent teams and of course itong San Miguel, Ginebra at Magnolia. Shoutout kay Joseph Pineda, Mamerto Torres, kay Lodi Boy Cape, Rene, Marcia, Junjun at Renren Dineros. Binabati din natin si Michael D, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., pati na rin si Katsakino Dukusin, si Ronald Berbosidad, pati na itong si Edwin Carmona Jr., si Malyari Macarinas, Carl Alarcos, Eduardo Del Rosario, Anthony Alon family, RG Bueno at Talina family, si Michael D, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer, itong si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at iba pa nating mga tagapakinig katulad ni Jonel Alagon.